Kung ano-ano, tinuturo mo sa bata kaya ayaw niya sumama sa akin. Wala akong sinasabi kay Christy. Alam niya kung ano-anong ginagawa mo. Kagaya na lang ngayon, tignan mo, lasing ka na naman. Hindi mo siya masisisi kung ayaw niya sumama sa'yo. Alam mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Akala mo, alam mo lahat! Paano mo nalaman ang iniisip ni Christy? Ako ang ina. Ako ang ama! Anong klaseng ama? Ha? Matapos mo akong takbuhan? Nung mabuntis mo ako, natatandaan mo? Ha? Hindi ba gusto mo? Hindi ba ayaw mo? Tapos ngayon kung sino-sinong babae nakikita niyang kasama mo? Ni isang kusing, Frank, hindi ako humingi sa'yo! Mag-isa ko siyang pinalaki! Halos itakwil lang ako ng mga magulang ko dahil sa pagkakamali natin! Alam mo, mabuti na lang hindi ako napakasal sa'yo. You're so irresponsible! Alam kong wala namang mangyayari kung magsasama tayo eh. Dahil wala kang alam mahalin kundi sarili mo! Ako pa rin ang ama niya. Kaya karapatan ko ang bisitahin siya o angkinin. Bisitahin, oo. Angkinin? Oy, magkakamatayan muna tayo. Sige! Sige, subukan mo! Saktan mo ko! At nang nianino namin ang anak mo, hindi mo makita! Mommy, I am Daddy. And who is this young lady? Anak, sasama ka sa akin ngayon. Lalabas tayo, we'll go to the carnival, and I'll buy you plenty of toys. Ayoko, Mommy. Hindi anak, sumama ka lang sandali ha. Lalabas lang kayo sandali, babalik kayo agad ha. Sumama ka na. Daddy, dito mo siya ihahatid ha. Hihintay na lang namin kayo. Sige na anak, lakad na. Kiss, Mommy. Let's go. Parang galit na naman ata si Frank. Aba, paano? Pinagbibintangan na kung sinisiraan ko daw siya sa anak niya. Anong magagawa ko kung ayaw ni Christy sumama sa kanya? Kain tayo habang mainit. Swerte ko, no? May kasalo ako. Alam mo kasi, minsan bumibili ako tapos pagdating ko sa bahay, wala na akong gana. Kaya lang, pinapainit ko na lang kinabukasan pagising ko. Uy! Sabi mo nga pala sa akin, marami sa mga kasamahan ko sa klabang nag-aalok sa'yo. Eh bakit naman ako pa napili mong sikmurain? Sinugod ako ng aking mama. Gusto niya akong palurin pero hindi naman ako susuko sa kanya. Eh, hindi pa nga ako nakakahanap ng ibang trabaho eh. Delikado, baka hindi ko matapos ang pag-aaral ko. Naisip ko, tatanggapin ko na lang yung alok mo sa akin. Pero ilista na lang natin lahat ng gagastusin mo sa akin. Pagkatapos babayaran kita pagka kumikita na ako. Bakit mo ba iniisip na utang ang itutulong ko sa'yo? Samantalang, tuturuan mo naman akong humarap sa isang lalaking disente. Yung hindi customer. At kapag dumating na yung lalaking yun sa buhay ko, yung ibabahay na ako, edi marunong na ako magmahal. Delikado yun. Kung akong pagpapraktisa mo sa pagmamahal, baka masaktan ka. Huwag ka mag-alala. Re-reendahan ko ang sarili ko. Basta ang gagawin natin, mag-partner tayo sa pakikipaglaban sa buhay. Hanggang sa ikaw ay maging isang doktor, at ako naman ay matutong maging isang normal na babae na maaaring magkaasawa. Kape? Hindi na. Baka hindi ako makatulog. Gatas na lang. Walang umiinom ng gatas dito. Pero ang gagawin ko, mag-iwan na lang ako ng sulat kay Inday para bukas maibili ka niya. Katulong ko nga pala yon. Meron siyang sariling susi dito sa apartment na to. Pumapasok siya sa umaga, umuwi kapag hapon. Pwede mo siyang utusan kahit tulog pa ako. Saan ako pwedeng matulog? Tulugan mo? Unang pinto pag-akit mo. Yun sa akin dun sa dulo. Tama? Sabi ko sa'yo eh. Safe na safe ka dito. Dito ka lang. Alis. Sige po. Sige, pasok ka.
Tulog na ba sila? Opo. Turo mo sa akin kung saan ang kwarto nila. Doon po sa taas. Sa dulo sa kanan. Huwag kang maingay, ha? Huwag kang kikilos, putukan kita. Usasan to. Roberta, naisahan mo ako. Ginawa ko lang po ang tama. Sige po, Atty. Dadalhin na namin to.